Mga katambay, mga kababayan, kamusta pong lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayap at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, sikat na sikat po ngayon si General Torre, mga tambay. Sa napakabilis po niyang naging PNP Chief General at sa napakabilis po rin niyang pagsibak sa napakaiksi pong panahon ng pagiging PNP Chief General po niya ay napakabilis din po. Isa po itong history sa ating kapulisan na napakabilis po na natanggal sa pagiging PNP Chief General, mga tambay, sa kasaysayan po ng PNP. Halos wala pa pong 3 buwan, mga tambay, ay nasibak na po siya. At pinalitan po ni Lieutenant General Nartases, o si Nartases, mga tambay. Nartases ang pumalit. Siya po ngayon ang PNP Chief General Nartases. Pakinggan po natin ang pagpapasalamat po, mga tambay. Nagpasalamat po si General Torre sa kanya pong pagpapaalam bilang PNP Chief, mga tambay. Pakinggan po muna natin ang pagpapaalam po ni General Torre, mga kababayan. Taos-pusang pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Mga tambay, Pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial. taos-puso po ang pagpapasalamat niya sa kanya pagpapaalam, mga tambay, si General Torre, mga kababayan. Wala pa pong 3 buwan ang kanya pong panunungkulan bilang isang PNP Chief General. At pakinggan naman po natin ito pong balita, ibalik tanaw po natin, mga tambay, yung pagsibak po sa kanya sa pwesto at pagpalit po ni bagong PNP Chief General Nartates. Directors, chiefs of police at sa mga... Ito po, anuhin po natin. Ito. Sandali lang po, mga kabayan. Setup ko lang po. With Thrivent, your financial journey isn't a solo mission. Your money is a tool. Napakarami raw po yatang napagdaanan nito mga kabayan. Nasaan pa ba yun? Where money means more. Ito po. Wala pang 3 buwan, mga kabayan. Ibalik tanaw po natin. Ito po. Wala pang 3 buwan sa pwesto, sibak na bilang hepe ng PNP si Police General Nicolas Torre. Sa gitna ito ng kanilang turf war ni Interior Secretary John Vic Remulla na una naming ibinalita dito sa Bilyonaryo News Channel. Agad namang nanumpa ang itinalagang officer in charge ng pambansang pulisya na dating binalasa sa pwesto ni Torre. Ang agenda report hatid ni Andrea Salve. Ilang araw matapos unang ibalita ng Billionaire News Channel ang namuong turf war sa pagitan ng National Police Commission na pinamumunuan ni DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Nicolas Torre III, humakbang na ang palasyo. Sinibak sa pwesto si Torre. Wala pang 3 buwan mula nang maupo ito bilang hepe ng Philippine National Police noong Hunyo. Epektibo ito kahapon, August 25, batay sa utos na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong araw agad nanumpa ang pansamantalang papalit sa kanya na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Remulla, parte ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-bypass ni Torre sa DILG at NAPOLCOM nang i-reshuffle nito ang PNP Command Group. Kasama na rito si Nartates na mula sa pagiging Deputy Chief for Administration ay kanyang inilipat sa Western Mindanao para pamunuan ng Area Police Command. We are a country of laws and not of men. That the institutions must be larger than the people who run it. The President that the
institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Nilinaw niya, wala naman silang ipinataw na parusa kay Torre dahil wala raw itong nilabag na batas. Tinanggi rin ni Remulla na personal niyang inirekomenda ang relief nito. That is a prerogative of the President. I have no say whatsoever, nor did I advise whatsoever. The sole entity to tackle such an appointment or relief is only from the Office of the President. Pinabulaan na naman ng bagong talagang PNP chief na may internal conflict sa ahensya. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ni Torre pero anya okay sila. I don't find any conflict or maaway, no? Basta we follow orders. Sa kabila ng biglaang pagbabago sa liderato, kumpiyansa si Remulla sa kakayanan ng PNP at ayon naman kay Nartates, patuloy lang ang kanilang pagtatrabaho. Para sa agenda, Andreas. Yan mga tambay, ang kapalit po na si General Nartates mga tambay. Ito po ay taga Ilocano po ito mga tambay, kung hindi po nagkakamali inyong lingkod. Ito po ay taga Ilocos mga tambay. Ilocos po, kababayan po rin to ng mga pamilya Marcos sa Ilocos. Kung hindi po Ilocos Sur, ay Ilocos Norte po. Yan po ay magkapit-bahay probinsya lang po yan mga kabayan. Ang naging kapalit po ay taga Ilocos po mga tambay. Ang bagong general na si General PNP Chief General Nartates mga tambay. At nakita nyo po mga tambay, ang sinasabi po ng DILG Secretary na si Remulla ay kasama po ang NAPOLCOM na napakarami pong binaypas o sinabi pong sinagasaan, lalong-lalo po sa ginawa pong balasaan sa hanay ng kapulisan ang mga ginawa raw pong paglabag nitong si General Torre mga tambay. At syempre, wala naman daw pong nilabag na batas. Ayon po sa Secretary ng DILG mga tambay. Wala naman pong nilabag na batas. Pero sibak po. Walang nilabag na batas, pero sibak. Mga kabayan, ganyan po katindi. Pero umaasa naman po ang taga-suporta. Syempre, ang mga taga-suporta po at naniniwala sa general na si General Torre na yan po ay bibigyan pa po ng sinasabing mas maganda raw pong posisyon. Kaya daw po sinibak o mano. Baka daw po ibigay dito yung pagiging daw po dahil nag-resign o nag-retired, di po ba? Napakabilis na pagre-retiro din. Pag-resign nung NBI, di po ba? Si NBI Santiago, di ba? Nag-retired po. Kaya sabi po ng mga supporters ng general na si General Torre, baka daw po yan isa sa sinasabi po na maging posisyon ang pagiging NBI director, mga kabayan. At isa pa, may umuugong din pong balita na baka daw po maging kapalit din daw po ng DOJ Secretary na kapatid po na si Boying Remulla, ang kapatid po ng DILG Secretary Remulla. Mga kababayan. Diba? DILG Secretary, mga tamay. Saka ito sinasabi nga NBI at DOJ Secretary, ang Department of Justice, ay po pwede rin daw pong ibigay dito kay General Torre. Dahil daw po ang DOJ Secretary na si Boying Remulla ay nagbabalak po at nagpaplano at gustong-gusto pong maging Ombudsman Secretary, mga tamay. Ombudsman. Matindi po, di ba? Alam naman po natin, mga kabayan, ang pangkaraniwang pong nagiging DOJ Secretary, kung totoo naman po yung sinasabi pong umuugong na balita, lalong-lalo sa social media, yung sinasabi nilang pwede raw pong maging DOJ Secretary, ang pagkakaalam ko po sa DOJ Secretary, kailangan po isa kang abogado. Di ba? Kailangan po at least isa kang abogado pagdating po sa Department of Justice. Alam naman po natin na hindi naman po abogado si General Torre. Hindi po ba? At isa pa, sa NBI din po, pangkaraniwan naman po nagiging NBI director sa NBI ay nagiging abogado po o sinasabing abogado, pangkaraniwan. Pero meron din po naman sa NBI na nagiging NBI director na hindi rin naman po yata abogado. At ito po ay pwede rin naman sa isang kapulisan, mga kababayan. Pero sa pagkakaalam ko, karamihan po na nagiging director sa NBI director
ay abogado rin, mga kabayan, mga abogado. Pero nasa Pangulo po yan eh. Dahil ang Pangulo po, sanay na sanay naman po yan, yung sinasabi na mag-bypass. Hindi po ba? Dahil nung maging general po ito, talagang masyado pong marami rin pong binaypass, mga tambay. Yung sinasabi nga po sa pagiging koronel, naging 1-star general, naging 2-star general, at bigla pong naging 4-star general. Napakabilis. Yung kanya pong napakabilis na promotion at pagiging PNP Chief General ay kasaysayan po ito. Napakabilis at napakabilis din po niyang nawala at sinibak, mga kabayan. At nakita naman po natin ang bakas po sa mukha ni General Torre ang kalungkutan para po siyang binuhusan ng napakalamig na punong-puno po ng yelo, mga kabayan. Para po malungkot. Malungkot po ang kanyang, siyempre po, sino po ba hindi malulungkot sa nangyari po sa isang general na lahat po ng isang, pagka ikaw po kasi isang kapulis o isang pulis, isa pong karangalan sa isa pong lingkod bayan na sinasabi. Kung totoong lingkod bayan, kung totoo, mga bayan, karangalan po nila yan. Yung mga may dignity o dignidad at may prinsipyo, isa po nilang inaasam-asam sa kanilang sinasabing panunungkulan bilang alagad ng batas ay talagang pinapangarap po nila bago po sila magretiro ay maging PNP Chief General na wala pong bahid anumang anomalya ang kanilang pagre-retiro. Magre-retiro sila ng sinasabing may dignidad. Pero marami naman po nangyari sa ating bansa na marami pong nagretiro na pagiging PNP Chief na napakarami pong issue at questionable. Di po ba? Lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas. Dahil yung pinalitan din po ni General Torre, hindi po ba, na nagkaroon din po ng napakaraming issue. Hindi po ba yung pinalitan niya po? At si General Torre ay napakarami rin pong issue. Lalong-lalo po sa ginawa niya pong pagdakip. Sa ginawa niya pong pagdakip sa dating Pangulong Duterte na hindi man lang niya binigyan ng due process, ni hindi man lang po nakarating ito sa korte, kahit po sa lower court, kahit po sa piskal, ay hindi man lang po niya pinatuntong ang isang dating Commander-in-Chief na bigla-bigla po mga katambay na hindi na po pinalabas ng kanilang kampo. Hindi po ba? Diretso na po yan. Hindi po lumipas ang isang araw, ay naipatapo na po ang dating Pangulo sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, nang walang due process na nakuha ang dating Pangulong Duterte. Isa rin pong problema ni General Torre yan. Pag po dumating na yung panahon na po lilitisin na po siya sa ginawa niya kay dating Pangulong Duterte, malaking problema niya po yan. Kung paano niya po yan pangangatwiranan at sasabihin tama ang kanyang ginawa. Tama ang ginawa niyang proseso sa pag-aresto, paghuli sa isang dating Pangulo na Commander-in-Chief niya dati, mga kabayan. At yung sinasabi nga po natin, malapit na rin po yan. Hindi lang po si General Torre ang sinasabi po na umuugong po na balita na lalo sa social media. Baka daw po isunod na rin yung kanyang kanang kamay na tanggalin po sa kanyang pwesto. Ito pong si General Fajardo, mga tambay. Si General Fajardo ay umuugong din po sa balita na yan din daw po ay sisibakin ayon po sa mga umuugong na balita. Yung kanya pong kanang kamay na si Fajardo, mga kabayan. Yan naman po mga tao na yan, mga tambay. Katulad po ni General Torre. Sa nakikita po natin yan, malapit na rin po siyang magretiro. Dahil ang pagkakaalam po natin, pagka po na-reach mo na o narating mo na yung pagiging PNP Chief General mo, isa lang naman po kasi ang PNP Chief, di ba? Ang isang sinasabing 4-star general, di ba? Kasi pagka nakuha mo na yung 4-star general mo, wala na po kasing kasunod yun Wala naman po kasing 5-star general. Hindi po ba? Usually hanggang 4 lang po, di ba? 4-star general. Ngayon, kung siya po ay sinibak bilang 4-star general at may pumalit na po na 4-star general, di ba? Sa pamamagitan sa pagkatao po ni
PNP Police General Nartates, mga kabayan, magkakaroon po ng conflict na dalawa sila na may rango na 4-star general. Pero hindi po natin alam, baka po pwede naman po sa PNP yan na dalawa po ang rango na meron po pinakamataas na posisyon sa PNP. Dalawa po ang may hawak ng 4-star general, mga kabayan. Dahil alam naman po natin at hindi naman po natin na nasanayan na ang PNP ay karamihan po ay napakarami pong merong 4-star general. Halos laging isa lang po, di po ba? Ang pagkakaalam ko. Kung mali naman po si Kamanong, pwede nyo naman po itama si Kamanong, mga kababayan. Ang napakarami pong posisyon o sinasabing star, 1-star general, 2-star general, 3-star general, di ba? Pagka po na-reach na nila o nakuha na nila yung pagiging 4-star general, ay doon na po yan, di ba? Magre-retiro na po yan. Na dahil yung iba po, pag hindi naman po nila nakuha, dahil merong age po yan di ba? May age limit po yan. Sa pagkakaalam po natin, hindi pa po si General Torre ay pwede pa po siyang tumagal bilang pulis o PNP chief kung sakali man, kung hindi siya nasibak. Kaya nga lang po, nasibak siya. Baka po malaman natin kung siya kung ano po ang kanyang katayuan po ngayon sa kapulisan, kung siya po ay mananatiling 4-star general na naka-floating o yung umuugong na balita, lalong-lalo sa social media, na siya po ay bibigyan ng ibang posisyon, mga kababayan. At meron din po umuugong na balita sa social media. Alam niyo naman po, napakaraming marites sa social media. Ang sinasabi daw po ay tatakbo daw po yung Pangulo. Natawa po ang inyong lingkod. Natatakbo raw pong Pangulo, mga kabayan. At ang isa pa, pinauugong din daw po ni Senator pinauugong din daw po na balita nung asong gala, yung asong ulol umano, na pwede raw po maging Vice President si General Torre. Ayon po ito doon sa asong ulol o asong gala na kahol ng kahol. At ito daw po itatandem. Itatandem daw po ito kay Senadora Risa Hontiveros. Yun po ang umuugong po dyan dahil yan po ibinabalita po sa social media yan nung isang asong ulol, yung nagpakaulol po, mga tamba, yung aso. Sinasabi po, si General Torre daw po ay pwede daw naman pong tumakbo bilang Vice President at ang kanyang tandem ay si Risa Hontiveros, mga kabayan. At may umuugong din po na po pwede po siyang tumakbo kalaban ni Vice President bilang presidente naman ng bansa. Talagang kung ano-ano makikita natin sa social media, mga tambay, no? Sa bagay, wala naman po imposible. Wala naman po imposible. Hindi naman po masamang mangarap. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa panahon ngayon. Di ba? Habang nahandyan ang COMELEC, habang ang COMELEC ay napakagaling humawak ng sinasabing halalan sa ating bansa, wala pong imposible sa kanila. Basta ang COMELEC natin ay katulad ng nakaupo ngayon, nakatulad po ng isang sinasabing George Garcia, mga tambay. Ibang klase po yan. Si COMELEC, mga tambay, Chairman George Garcia, ibang klaseng COMELEC po yan. Naidagdag lang po natin, mga kabayan. Ang binigay po sa atin ni Torre, ni General Torre, mga tambay, ay isang history. Binigyan po ng history ang Pilipino, binigyan po ng history niya ang kapulisan, na napakabilis niya po na naging 4-star general at napakabilis din po niya naglingkod bilang 4-star general. So wala pang 3 buwan, nasibak na po siya. Nakatambay. Samantalang ang pangkaraniwan na managiging 4-star general ay ini-extend pa. Ini-extend pa ang kanilang serbisyo para po hindi ito magretiro agad. Hindi po ba? Karamihan po yan. Pangkaraniwan po sa mga general na nagiging PNP chief ng ating kapulisan ay binibigyan po ng extension ng Pangulo para po ito'y maglingkod pa at hindi pa mag-retired basta-basta. Hindi po ba? Ganyan po nakikita po natin Di ba? Kahit nga nung panahon ni Senator Bato binigyan pa siya ng extension.
At hindi po siya sinibak. Di ba? Ibang klase. Ibang klase po ang ating kapulisan ngayon. At ibang klase rin po ang Pangulo natin ngayon, mga kababayan. At ibang klase po ang DILG Secretary po natin ngayon. At ganun din po ang DOJ Secretary. Ibang klase po. Hindi po ba? Dahil nga po yung mga tao na yan ay sinasabi nga po, mga kababayan, ay napakahirap po, mga tambay, magtiwala daw po umano. At yung mga tao na yan, mga kababayan, ay nakita na po ng pamilya Duterte yan. Lalong-lalo po ang Commander-in-Chief. Grabe po tumanaw na utang na loob yan, mga kababayan. Grabe po tumanaw na utang na loob yan. At yung sinasabi nga rin po ng ating mga kababayan, isa rin daw po naging dahilan. Kaya daw po nasibak itong si General Torre. Dahil alam naman po natin, di ba? Dahil nung panahon, nung nakaraang buwan lang o nakaraang mga linggo, mga tambay, hindi pa nakakaisang buwan. Siya po ay nagpahayag tungkol po sa mga addictus, sa mga gumagamit ng pulburon. Ano po sabi ng general? Ang gumagamit daw po ng pulburon at ng coke ay nakakapangit. Pumapangit daw po. Pagka lulong na lulong ka raw po sa pulburon, ay pumapangit ka daw po. Ito po ay kumalat sa social media at sa mainstream media. Pagka gumagamit daw po ng pulburon, ay pumapangit. At ito po ay talagang pinag-usapan po ito sa ating bansa dahil daw po ang nakaupo daw po ngayon ay pumapangit. Ganon din daw po ang First Lady ay pumapangit din daw po umano. Kasama rin daw po kaya ito sa gumagamit ng pulburon. Kaya hindi daw kaya ito isang dahilan. Kaya siya sinibak dahil nagpapatama raw siya sa mga pumapangit. Dahil parang sinasabi niya, ang nakaupo sa atin ngayon ay gumagamit ng pulburon dahil nagsisipangit daw sila umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang isang hindi napakagandang pangyayari, yung sinasabi nga po na pag dumating na talaga, ang sinasabing karma mo, pero ito naman si General Torre, mga tambay. Ito po hindi pa malaking dagok sa kanya ito, mga kababayan. Hindi pa, kaya niya pang lusutan ito, mga tambay. Yung sinasabi nga natin, nakaupo pa yung kanyang mga padrino. Nakaupo pa ang kanyang boss. Magkakaroon lang na sinasabi natin na sinasabing siya po'y nakakarma na pag po lumabas na lahat ang patong-patong na kaso na ibabato sa kanya kung wala na po sa kapangyarihan ang kanyang mga boss at pati po siya ay wala na rin sa kapangyarihan. Diyan pa lang po masasabi na talaga nag-uumpisa na po lahat ng mga karma nila, mga kabayan. Magmula po sa Commander-in-Chief, ganun din po ang nakipagsabwatan sa ginawa nila sa dating Pangulo na pagiging sabwatan, kung paano po ito inaresto at hindi nila binigyan ng tamang proseso ng batas. Diyon po, pag wala na po sila sa kapangyarihan, ay lalabas po lahat yan. At syempre, itong mga nanunungkulan na ito, mga kabayan, ay napakarami pong investigasyon din ang gagawin dyan. Dahil yung ginawa po nila ng 3 taon, naubod ng laki na korupsyon. Napakarami pong korupsyon ng binagoong ang Pilipinas, mga kababayan. Lalong-lalo po pag wala na sila sa kapangyarihan, maiimbestigahan po yan. Lalong-lalo po kung ang Vice President ang magiging presidente ng bansa. Tututukan po ng presidente yan umano. Yang isang damukal na ginawa nilang korupsyon na sinasabi pa nga ng Vice President na 2 tao ang humahawak lang ng pera ng bansa. Iimbestigahan po yan. At kung paano po nila ginawa na ang ating bansa ay ibaon sa korupsyon at ibaon sa utang. Dapat po silang imbestigahan. Napakarami po nilang issue, mga kababayan. Flood control pa lang, ginto, yung pera sa PhilHealth, meron pa sa SSS, GSIS, at kailangan din imbestigahan yung pinasok nilang investment na Maharlika Investment Fund, di po ba? At yung PhilHealth, hindi po ba? Yung sinasabi nga pati reserve gold natin, hindi po ba? At yung ginawa nilang 2025 national budget na hindi bababa raw sa 241 billion ang nasingit nila dyan. At yung isang damukal na ginawa nila na puro ayuda, kung ano-anong klaseng ayuda, mga kababayan,
na ito daw po ay ugat din ng korupsyon. Napakarami po nilang sasagutin, lalong-lalo po pag may investigasyon na sila na po ang nasa hot seat, mga kababayan. Naidagdag lang po natin yan dahil yan po ang totoong karma nila. Yan po kasi ang totoong karma nila. Lahat po sila ay doon po patungo. Lalong-lalo po mga kababayan, kung ang Vice President po ang maging Pangulo. Darating po lahat yun. Yung sinasabi ko po mga kababayan, darating po sa kanila yon. Isang damukal na kaso at isang damukal na investigasyon ng korupsyon. Umano, hindi po ba? Kaya mga kababayan, hintayin na lang po natin yung umuugong pong balita sa social media na si General Torre daw po ay kaya sinibak ay bibigyan naman daw po ng isa pang pagkakataon o sinasabing mas mataas na posisyon, mga kababayan. Napatawa pa nga ako doon sa isang social media na sinasabi na si General Torre daw po baka daw ibigay yung ombudsman. Ang karamihan po kasi nagiging ombudsman yung mga justices, yung retired justices, basta nasa larangan ka ng pagiging abogasya o justice. Hindi po police ang pagiging ombudsman at hindi po kumukuha ng mga politiko yan at siyempre po ng kapulisan. Hindi po kumukuha ang ombudsman ng ganyan. Pati nga DOJ. Kaya natatawa na lang po ang inyong lingkod, mga kababayan. Napakarami naman pong nakuhang achievement ni General Torre, di ba? Bago po tayo magtapos. Nakakuha po siya ng napakaraming achievement sa pagiging PNP chief niya. Una-una, naging champion siya. Di ba? Meron po siyang belt eh. Di ba? Yung naghamon po siya ng boxing, pero yung kalaban niya ay nasa ibang bansa. Isa pong achievement niya po yon. Yung maghamon ka ng boxing at ikaw ay champion. Champion siya eh. Di po ba nung SONA, ipinagmalaki pa ng Pangulo yan, nung SONA, na nakahanay pa siya sa mga world champion natin, katulad ni Manny Pacquiao. Di po ba si Torre? Pinagmalaki po yan eh. Dahil champion daw po ng boxing yan. Dahil yung kalaban niya nasa ibang bansa. Kaya may achievement po siya eh. Magiging boksingero na walang kalaban. At syempre, yung pinakamatindi niyang ginawang history sa kasaysayan ng bansa, yung ginawa niyang pag-aresto sa dating Commander-in-Chief na si dating Pangulong Duterte. History po ng bansa yon. Yung ginawa niyang yon. Talagang pinag-usapan po sa buong mundo yon. At napakarami po nakakita. Hindi lang po mga Pilipino ang nakakita ron. Pati po mga banyaga, ibang lahi. Nakita po nila kung paano po ang ginawang proseso na paghuli ng isang general na ngayon po nasibak. History niya po yon, mga kabayan. Kaya nga po, napakarami niya pong sasagutin sa mga history ng kanyang buhay, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. At nakita po natin at narinig ang pagpapaalam ni General Torre na talagang hindi po siya masaya sa nangyari po sa kanya. Dahil nga po, first time nangyari sa history ng kapulisan na napakabilis mo naging PNP chief at napakabilis mo ring nasibak, mga kababayan. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng pangkape, mga kababayan, sa inyo pong lingkod, tulong. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Chedorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung dasal at panalangin po natin na sana po maingatan po, sama po natin sa dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pangulo, dating Pangulong Duterte na siya po mailayo rin sa kapahamakan.
Siyempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po manalangin at magdasal na tayo po maingatan at mailayo po sa kapahamakan ng ating buong sambahayanan, mga kababayan. Muli po, thank you po. Ingat po. Bye-bye. Paalam.